Good sana, kaso ang bigat. Ang bigat naman. Parang yung frame mismo nito mabigat na. Kahit ata rin yung brake version nito, around 12 kg. Kung meron man. Akala ko nagre-regret ako na binili ko is yung last price ng Java Veloz 2024. But di na pala, hehe. Ang bigat ito, yung Java ko, 11 kg lang, all stock. 14 kilos plus ang timbang para sa RV. Mas astig pa din ang unang version. Medyo pricey. Dapat di na yan pinangalanan ng MTP Striker 2024. Opinion ko po yan. Ang bigat pala, huwe-huwe. Mabigat! Size 46 pero ang haba ng top tube 55 cm. Ano na lang kaya pag size 50? Sa buyer ng model na to, dapat katawan nyo flexible. Bike fit pa rin ang mahalaga bago bumili. Second, 14 kg is quite heavy. If you are a climber, this bike isn't for you. This bike isn't for you. This bike isn't for you. So madami nagkomento doon sa aking recent post about sa Mountain Peak Striker 2024 na mabigat nga daw yung bike na yon. Ngayon pag-uusapan natin yung mga factors na pwede natin i-consider kung bakit nga ba siya bumigat. Balikan muna natin yung bike ko sa Mountain Peak Striker 2022. So ito yung Mountain Peak Striker 2022 version nung na-bike ko siya. Kitang-kita nyo dito yung cable routing niya ay nasa kanyang down tube pa. And yung head tube nito, kung tulong kakamali, tapered to noong mga panahon na yon. Ayan, medyo mataba siya dito. Mamaya sabihin pa ako sa kanyang head tube dyan. Yung top tube naman dyan, ito nandito pa yung Mountain Peak Striker sa taas. Pero ngayon nandito na yan sa kanyang baba. Sa side ng kanyang top tube. Yung Mountain Peak nandito pa rin naman. Yung lagayan natin ng beer o ng ulam nasa kanyang down tube and seat tube. Ganun pa rin naman, halos hindi yan na binago. Yung down tube niya halos hindi na rin nabago. Yung FD and RD ay Sora, yan pa rin yung nakalagay ngayon, ay naka-brace on. Ito naman kanyang crankset, 5034 Pro Wheel Ounce. Pansin nyo, yan pa rin yung nakalagay ngayon kay Mountain Peak Striker 2024. So papakita ko sa inyo yung Mountain Peak Striker 2024 version, kung ano yung itsura para sa mga curious dyan. Ayan, yan pa rin naman yung nakalagay sa kanya. Pansin nyo, yung FD, yung RD, and itong crankset niya, ay ayan pa rin naman yun. Ayan no, kita-kita nyo, Pro Wheel Ounce, yan pa rin yun. Yung FD, ganun pa rin naman talaga siya eh. Oh. Ayan. So tingnan pa natin yung ibang pyesa nito. Ito ay naka 50, 34, and dito 11, 28 teeth, 9 speed yan. And yung ginamit na hubs dito noong mga panahon na yon ay Quando. Compare mo ngayon yung ginamit na hubs ngayon kasi dito kay Mountain Peak Striker ay nakasolid na to. Pero noong mga panahon na yon ay Quando and alloy na rin yan. So yung spokes nito ay 28 din yan, and 28 pa rin naman ngayon. Naka-Presta valve, double wall alloy rin, medyo malapad-lapad dyan. And yung gulong na ginamit dito, alam ko nung unang version ng Mountain Peak Striker naka-Kenda. Pero dito yung gulong ay hindi na kilala, parang Chinese pa nga yung pagkakabike ko dito, parang Shengfu or parang ganun. Ayan. Yung Quando na hub, hindi ko na nakikita ngayon sa mga bike na nababike ko. Actually, parang sa Mountain Peak Striker ko lang talaga siya nakita. Yung Quando na hub na yan. So yung gulong nito, 700 by 25C. Noong mga panahon na yun, 25C. Pero ngayon, 700 by 28C na yung inilagay sa kanya. Ayan, yan yung 25C sa likod. Parang yan na yung max niya. Dito naman, yung rotors na 160mm rotors, naka quick release. Sa flat mount niya, I think ito yung binago na rin dito. Yung kanyang seat post, ayan, kita-kita niya dito. Halos same pa rin naman yan. Parang nabago lang yung hitsura. Ayan, ng konti, yung decals lang, pero yung upuan, yung saddle natin, ay Mountain Peak yung ginamit dyan, and meron niyang cooling system ng itlog nyo. Ayan yon. Compare natin yung bike ko dyan ngayon. Yung bike ko kasi dyan, yung seat post niya, iba na yung ginamit. Tingnan nyo Ayan, tingnan nyo may ads pa. Ayan, halos wala na siyang brand na nilagay. Hindi ko lang kung tinipid siya. So, pansin na pansin nyo, magkaiba yung seat post na ginamit dito, yung hubs. Solon ngayon, Quando noon. Ayan, yan yung latest na binabike check natin. Yan yung kakapost ko lang din. And, balik tayo sa kabila, ito. Ayan, so, para sa akin, para sa akin, mas gusto ko pa rin yung dating seat post, or saddle pala. Yung saddle ng Mountain Peak Striker 2022 version na nabike ko, mas gusto ko yun kaysa sa saddle ngayon
na mas pinasimple. Ay wala na siyang cooling system ng itlog nyo. So para sa akin, mas pipiliin ko pa rin yung saddle noon ng Mountain Peak Striker 2022 version nung na-bite ko siya. And yung fork, tingnan natin yung fork natin, tsaka dito parang nabago ng, hindi, ganun pa rin naman yata. Ayan, ganun pa rin yung itsura ng fork niya oh. Nagkaroon lang ng decals dito ng Mountain Peak, and dito nawala na yung wording ng Mountain Peak. Mas pinasimple na. Pero tingin ko, same lang yan. Same ng itsura. Kita-kita na naman dyan. So, yung head tube ditong bagong Mountain Peak Striker, kung mapapansin nyo dito, binanggit ko sa bite check ko na ito ay naka-straight. Kasi talagang feeling ko straight tube siya eh. Hindi na siya tapered kung compare natin dun sa luma eh. Ito yung luma tignan nyo Yung head tube ng luma, tapered siya ng mga panahon na yun eh. Ayan Pero ngayon, parang naging straight na siya eh. And mas humaba pa siya. Ayan, mas humaba pa yung head tube nito. And tingin ko, naging malaking factor din dito yung yung mas pinahaba yung niya. Yung kanyang integrated drop bar. Ayan Feeling ko dagdag bigat din to eh. Ito rin yung isa sa mga reason kung bakit bumigat to. Si Mountain Peak Striker 2024. Ayan. So mga possible reason na nakikita natin dito. Unang-una, yung hub na pinalitan. Yung gulong na dating 25C ngayon ay 28C na. So dagdag bigat naman talaga yon. And yung syempre yung size ng frame pala, dumidepende yung bigat niya sa size ng frame din syempre. May mga size kasi ito na 46, 48 kung doon nagkakamali. And alam ko meron din tong 50. So habang lumalaki yung size nito ni Mountain Peak Striker, dumadagdag yung bigat niyan syempre, tumataas yung niyan eh, yung seat tube niyan eh. Pero yung head tube parang hindi naman yata halos nababago. And yung top tube niya parang hindi siya nababago yung haba. Etong haba na to, habang lumalapad to or humahaba tong size na dito, ito kasi na-budget ko 46. So kung 50, hahaba lang yan ng konti dito, hahaba lang yan. And itong top tube niya, same pa rin naman yan, 55 cm, hindi naman hahaba ng hahaba pa yan. Imagine mo kung umaba pa ng 58 yan, edi sub-sub ka na doon, para ka ng elastic band doon. Yun ang mga nakikita kong possible reason dito. Yung seat post kasi ganun pa rin naman yan. So, ang nakikita kong reason, yung saddle na bago. Itong saddle niya, na bago na to. And itong hub niya, na bago rin. Yung wheelset, possible din. Possible din na dagdag bigat din to. And although 28 spoke, bakal pa to eh. Yung kanyang spoke na ginamit dito eh. And yung gulong na latest ngayon ay Chaoyang na yung ginamit dyan. 700 by 28C yung inilagay dyan. Kung hindi nyo pa napanood yung bite ko nyan, nasa channel ko lang, latest lang yon. Ayan, ito yung timbang na nakita ko dito o yung nakita natin dito. Yung timbang nito nung latest, papakita ko muna sa inyo yung timbang niya nung ayan. So unang timbang ko dyan, nasa 13. Tapos pumalo ng 14. Ayan yung timbang natin dyan. So, almost 14.5 yung kanyang actual weight. Madami nagtaka. Kahit ako nagtaka din ako kung bakit ganyan naging timbang ni Mountain Peak Striker 2024 eh. Kasi nung last na bite check ko sa kanya, nung 2022, tignan natin yung timbang niya nung 2022 Ito yung timbang niya. Ilang beses kong tinimbang to eh, para sigurado eh. Ayan yung unang timbang natin sa kanya. So, tinan nyo. 11.19. Ayan, 11.19 kilogram lang siya. Pangalawa. Okay, 11. Nasa 11 lang talaga siya. Ayan, 11.09. O, isa pa, 3 beses natin tinimbang yan. Ayan, 11.22 na ngayon. So kahit ako nagtaka kung bakit naging ganyan si Mountain Peak Striker 2024. So parang bumigat talaga siya ng mga 3 kilo. Malaking factor siguro yung hub na ginamit dito and yung kanyang gulong na Chaoyang 700 by 28
8C na dati na mga naka 5C. Yung saddle binago din, and malaking factor din siyempre dito yung kanyang frame. Kita-kita nyo dyan, ayan yung yung bago, and parang mas pinasolid siya eh. Ito, yan, pinakinis yung part na yan. Yung dating head tube nyan, ito papakita ko sa inyo, yung dating head tube nyan, ayan, tapered pa siya, tsaka may pa-sexy siya eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo, may parang sexy pa siya dito. Tapered, ayan, parang mas pinalapad siya ngayon. Ayan oh, mas flat siya eh, oh. Mas pumantay na siya kumpara mo sa dati. Ayan, medyo mataba yung baba nito. Ayan, kita-kita niya dito, may paumbok pa nga dito, 'di ba? Ayan, ngayon flat na siya. Ayan, naging straight na siya. So, yun yung mga binago dito sa bagong frame ng Mountain Peak. Although, ito pa rin naman yun. Parang mas pinaano lang siya eh. Hindi ko alam kung bakit ganito yung ginawa nila dito. Ayan oh. Naging straight na to eh. Hindi na to tapered kung hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong na lang ah. Ayan. Ito tapered pa to ng mga panahon na yun eh. Pero ngayon hindi na eh. Yung top tube. Ayan. Tingnan natin yung top tube nito ah. Ganun pa rin eh. Halos ganun pa rin eh. Parang decals lang talaga na bago dito sa kanyang top tube dito eh. Yung seat post, ganun pa rin yan. Halos hindi naman siya masyadong nabago. Down tube, ganun pa rin kalapad yung down tube nito. Ayan, pakita ko sa inyo. Ganun pa rin kalapad yung down tube niyan. Halos hindi rin naman yan nabago. Pero parang mas ano lang. Talagang mas tumigas lang yung ano niya. Or mas tumikas siya ngayon itong down tube niya. Ayan. Parang mas tumikas tignan dahil siguro sa kulay ng bagong Mountain Peak Striker dito. Ayan. So yung fork, parang same pa rin naman yung ginamit na fork. And yung other pyesa niya ay same pa rin. Shimano FD, yung RD, yung STI, yung fork, tingnan natin yung ano, saan dumaan yung kable ng fork dun sa luma. Para makita natin. Okay, tingnan natin. Okay. Okay, tingnan nyo yung kable ng fork, nakalabas. Ayan, nakalabas yung fork. Eto, nakalabas yung kable niya nandito. Yung latest, nasa loob. Ayan, kasi nga naka-integrated na to. Ayan oh, kita nyo yung kable niya. Nandoon, ay ito yung kable niya oh. Doon na dumaan kasi nga naka-integrated siya. So possible, mas pinatibay nila to dahil ginawa nila tong integrated na sa loob. Ayan. So, feeling ko naman kamukha yung fork pero parang binutasan or mas solid lang nila. Kaya siguro mas umano siya. Ayan, no, parang mas kumapal eh. Parang mas kumapal yung fork niya ngayon compare mo dun sa ano, sa luma. Ayan, no. Mas kumapal pa siya. Parang yung mukha mo, yung mukha natin, ayan, no. Parang mas kumapal yung fork niya ngayon. Kaya siguro mas bumigat siya. Ito medyo manipis-nipis ng konti ito eh, yung lumang version. So kaya siguro nadagdagan yung timbang niya dahil doon sa fork niya. Ito yung dati niyang drop bar, nakabranta pa yan, 100mm. Medyo mahaba pa to eh. Ito na yung kanyang drop bar ngayon, medyo mahaba. 400mm yung kanyang drop bar dito, and branta din to. Ayan yung bago, ito yung luma. Ayan. Pero dapat 'di ba pag mas magaan na siya. Pag integrated, ang nangyari parang mas bumigat pa siya ng konti eh. Ayan. Yung presyo nito noon, tingnan natin yung presyo niya. Ayan, 23,000 pesos siya noon. Yan yung old version. Pero ito yung latest. Banggit ko dito, 28,000 pesos. 28,200 pesos. Pero, may mga options kayo dito na pwede kayong mag-less 1,000 or Prima jersey, spider helmet, push bike for 2K for walk-in. So pwede nyo lang mabili ng mga around 27,000 pesos. Sabi ko nga dito sa vlog ko, kung ito mabibili nyo ng around 26,000 pesos or 27,000 pesos, pwede na rin naman. Although may kabigatan talaga siya, kita-kita naman dito. Ayan yung unang buhat ko sa kanya. Nasa 13 siya. Ayan, tapos naging 20 hindi 20 tuloy. Naging almost 14 kg yung pangalawa. Medyo bumigat talaga siya, yung timbang ko dito.
Siguro i-compare ko to sa ano, pag dumating yung Mountain Peak Aero, i-compare ko to. Malamang sa malamang may stock pa rin to pagdating ng Mountain Peak Aero eh. I-compare natin yan kay Aero kung sino mas mabigat, kung sino ang mas magaan, kung sino ang mas sulit kasi yung Mountain Peak Aero. Tiagra na yung inilagay doon. Pero sabi nga nung isang nag-comment, parang hindi dapat pinangalanan to na Mountain Peak Striker 2024 eh. Para sa akin yung Mountain Peak Aero dapat ang ginawa nilang Mountain Peak Striker 2024. Pero siguro, kaya nila pinangalanan to na Mountain Peak Striker 2024 dahil doon sa kanyang, syempre yung parang DNA. Yung DNA ng Mountain Peak Striker ay ito na talaga yung frame niya eh. Ito talaga yung pinaka-ano niya. Yung trademark niya, yung pagkakakilala sa kanya. Kasi yung latest na Mountain Peak Aero, kasi ay ibang-iba na talaga to. Kita-kita nyo dito. Ibang-iba na yung frame geometry ng Mountain Peak Aero. Ayan. So, huwag kayong mag-alala, i-compare natin yung dalawa na yan. Aalimin natin kung sino yung mas sulit. Yung seat post, ayan, tignan natin kung sino yung mas malapad dyan, sino yung mas magaan dyan. Pero, sa tingin nyo, hulaan nyo kung sino mas magaan sa dalawa na to pag kinumpare natin yan. So, yan ang aabangan nyo sa channel natin dito sa Sobit. And sabi sa akin daw, may nakapag-ano sa akin na yung STI daw nito ay baka daw gawing Tiagra na din. Possible lang naman yan. Hindi ako sigurado kasi may nag-comment din dito sa ating vlog dito na yung STI daw nito or yung Drifter ay gagawing Shimano at Tiagra. Hindi ko alam kung lahat ng version or lahat ng bike shop ay ganun ang gagawin. Kasi ang nag-comment sa akin dito, may nagsabi sa akin na ano daw to. Sensa HRD Pro, kung ako nagkakamali, hydraulic na daw to. Itong bagong hydraulic na daw to. Sensa Pro Team HRD, kung ako nagkakamali dun sa nabasa ko. Ayan. Medyo weird nga lang talaga to kapag ginawa nila tong Tiagra yung FD, yung RB, and yung kanyang STI or Drifter ay iba. Ginawang Sensa P. Sensa P tuloy. Iba pala yung Sensa P, Sensa HRD Pro. Kung ako nagkakamali dun sa pagkakabasa ko. May nag-comment din doon na ito daw yung fork ni Mountain Peak Rexton. Tingnan natin kung ito nga yung fork ng Mountain Peak Rexton I-search muna natin Mountain Peak Rexton. Tingnan natin kung yan din yung fork ng Mountain Peak Rexton Okay, tingnan natin. Ito yung vlog ko sa Mountain Peak Rexton. Tingnan natin kung ito rin. Matagal na to eh. Ayan, nakamas pa ako dito. 3 years ago na to. So, tingnan natin yung fork nito Ito yung bike ng Mountain Peak na nawala na eh. Wala nang stock to na ngayon sa mga nagtatanong. Wala na pong stock ngayon yan. Etong Mountain Peak Rexton. Ay, kamukha nga. Kamukha nga ng Mountain Peak Rexton na fork Ay, oo, kamukha nga. Kamukha niya yung yung fork. Ay, oo nga. Oo nga, no? Parang kamukha ng Mountain Peak Rexton na fork. No? Oo nga. Oo nga. Kamukha nga ng Mountain Peak Rexton. Ayan, no? Kamukha niya. Pero, mas malapad ng konti yung Rexton. O baka sa angulo lang to. Mukha Ayun Pansin nyo to. Itong part na to. Ito. Itong part na to. Ayan. Ito yan eh. Alam ko carbon na rin yan eh. Yung fork ng Mountain Peak Rexton eh. Na ayaw dumiretso. Natin. Ito yung model niya, Rexton. Naman, ito yung ginamit na sa kanya na is carbon din to. Carbon. Ayan, nga. Yung rigid fork niya, isa carbon na rin. Carbon. Na ayaw dumiretso. So, carbon. Imagine ito guys ito mga LD na. Imagine. Okay, ganito. Tapos na tayo doon sa Mountain Peak Striker 2024. Yung mga possible reasons na mabigat siya ay nabanggit na rin natin. Yung frame, malaking factor. Yung hub na kwando, malaking factor din.
And yung gulong niya na 25C noon, ginawang 8C na ngayon. So medyo mas lumapad siya ng konti, kaya siya siguro mas bumigat, no? So ito, nakikita ko, si Mountain Peak Aero pala. Ang sabi sa mga bali-balita, yung mga nag-comment sa akin, ito daw, si Mountain Peak Aero na darating, possible daw, baka, ito kasing nakalagay dito, may mga nag-comment na Sensa HRD Pro daw yung nilagay dito, and hydraulic na to. Sabi sa akin na hydraulic na daw tong bisikleta na to. Kung hydraulic nga yan, and yung fork nito ay gagawing carbon, and parang triaxle din siya oh. Triaxle oh. Ayan oh. Sa 30,000 pesos na binanggit sa atin dito. Ito yung senaryo. Kung ang lalabas na Mountain Peak Aero R4700 na nakatsagra yung FD, yung RD, and ito Sensa HRD Pro, tapos carbon to sa halagang 30,000 pesos, pwede na. Pwede na yon. Scenario number 2, baka daw palitan to, itong HRD Pro, baka daw gawin din tong Tiagra. Pero, I think, pag pinalitan to, hindi ito yung Tiagra na R4720 tulad dun sa Sunpeed Galaxy. Kasi yung sa Sunpeed Galaxy na 4720, ayun ay naka-cable, hindi siya cable actuated eh. Hydraulic na talaga siya. Yung 4720, yung sa Sunpeed Galaxy. Kung yun ang ilalagay nila dito, pwede. Ito yung sa Sunpeed Galaxy, 4720. Ito. Ayan yung 4720 na STI ng Sunpeed Galaxy. Kung yan ang ilalagay nila dyan, sa halagang 30,000 pesos, pwede. Pwede. No? Kung hydraulic na lalagay nila dyan. Pero, kung ang ilalagay nila dyan, yung Tiagra lang na 4700, yun yung lang siya, mechanical. Tapos Tiagra 4700 yung FD, yung RD, tapos carbon yung fork. Doon pa lang pwede na talaga. Para sa akin, sulit na yon sa 30,600 pesos. Kung carbon yung kanyang fork and Tiagra to. Ayan. Wala na tayong reklamo doon. Pwede na yon. Malamang sa malamang tatalbugan nito yung Mountain Peak Striker and Mountain Peak Expert. Talbog na talbog to kapag ginawa nilang Shimano Tiagra. Yung STI nito, and ito kung carbon ang kalalabasan nito Kung carbon ang kalalabasan nitong fork na to, na hinango daw dito sa fork ng Rexton. Ayan. Kung yan at yan din yun. Kung yan ang ilalagay nila dyan na fork, ay, carbon fork. Tapos Shimano Tiagra, 30,000 pesos. Ay, Diyos mio. Diyos mo, yung marimar, pwede na. No? Pero yung frame nito ni Mountain Peak Aero, ay alam naman natin, na alo yan. I'm sure na alo yan. Hindi pwede maging carbon yan sa 30,000 pesos, tapos carbon yung mismong frame, tapos Shimano Tiagra, no way. Hindi sila papayag ng ganyan. Malulugi sila dyan. Malulugi ang Mountain Peak sa inyo kapag ginawa ng Mountain Peak yan. So malamang sa malamang yung fork nito ay it's either alloy or carbon, pero yung frame niya alloy yan. So hindi lang natin sigurado dito. Dalawa ang unsure natin dito. Tatlo pala kung hydraulic na nga ba talaga to. Itong kanyang caliper dito, yung brake niya. Malamang sa malamang kung HRD Pro to, Sensa, malamang hydraulic to. 30,000 pesos, tapos ito, alloy. Yan ang mga possible scenario. Pero, kung gagawin nilang Tiagra to, 4,700, tapos carbon to, pwede. Carbon na yung fork eh. Sino bang hindi magugustuhan yung carbon na fork? Di ba? Pero kung alloy lang to, tapos Tiagra, pwede na. Pwede na rin. Pwede nang i-consider natin yan. Tiagra yung STI, yung FD, yung RD, and yung ating fork, kung alloy yan, alloy yung frame, alloy yung fork, pwede na. Sa 47 sa 30,600 pesos na sinabi sa akin na presyo nito. And kita-kita nyo yung head tube niyan, ang taba, malamang sa malamang tapered yan, and mas mahaba yung head tube ni Mountain Peak Striker 2024 dyan, mas mahaba. Pansin nyo, mas mataba. Ito talaga tapered talaga to.
Ayan, oh, sa picture pa lang eh. Sa picture pa lang ang taba na eh, oh. Oh, mas malapad yun, mas mahaba yung kay Mountain Peak Striker dito. Tsaka yung fork nito. Aabangan natin kung carbon load yan. Yan, medyo nasasabik ako dyan. Sabi sa akin, anong araw na ba ngayon? 29 na ngayon. Ayan, June 29 na ngayon, 2024. Sabi sa akin, next week daw possible dumating yan. So, pag dumating yan, abangan nyo yung buy check natin dyan. Kukunin natin yung timbang yan. And, i-compare natin yan. I-compare natin yan dito sa Mountain Peak Striker 2024. Kung sinong mas sulit, kung sinong mas magaan, and all, kung ano pang pwede nating masabi dito, babanggitin natin yan, i-unbiased opinion natin yan kung sinong mas sulit sa kanilang dalawa. Ayan, so abangan nyo yan. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan. Dahil madaming aabangan sa channel na to. May mga palabas dito na kung ano-anong kababalaghan. May mga ilalabas tayo ditong mga reviews talagang malupitan na unbiased. Kasi yung iba nag-review mga ano lang eh. Kaya sabi, ganun-ganon. Pero ano, hindi ako ganon. I-unbiased natin to. No, sasabihin natin yung totoo sa bisikleta na to. Ayan, alam niyo naman kung paano ako mag-review. Hindi ako nagiging bias talaga. No? Minsan lang. Mas maganda yung totoong review. So ayan, abangan natin. So ayan yung ano natin dito kay Mountain Peak Striker 2024 kung bakit possible na bumibigat siya. Para sa akin talaga, mas gusto ko pa rin yung dating saddle na may cooling system ng itlog. Wala eh, tinanggal nila yun eh. Tinanggal nila yung ito eh, oh. Yung saddle na to, okay sana yun eh. Ito, yung saddle na to, ayan oh. Para sa akin, mas gusto ko yung ganyan saddle eh. Kaysa dun sa bago eh. Wala, hindi ko nagustuhan yung saddle nito. Mas parang tinipid yung saddle niya. Tinipid na. Mas pinasimple. Ayun, plain na lang yung saddle niya. Bakit naman ganun, Mountain Peak? Bakit ganun? Binago niya yung saddle. No? Ayan, yan yung saddle niya. Ay mag-load eh. Sana ilabas na tong Mountain Peak Aero. Medyo nasasabik ako dito. Itong Mountain Peak Rexton, gagawin ko din ng video yan. Abangan nyo. Pag-uusapan natin kung bakit wala na siyang stock ngayon. Si Mountain Peak Rexton. Dati tatlo yan eh. Hindi, tatlo. Mountain Peak Rexton R3000, 7000, tsaka 8000. No? Yung tatlong yan ang pag-uusapan natin kung bakit wala na siya ngayon. Abangan nyo rin yan sa channel natin. And possible ba silang lumabas ulit? Pag-uusapan din natin yan. So abangan nyo dito sa channel natin ay about sa Mountain Peak Aero 2024 na palabas daw next week. Ayan, baka July. July na talaga lalabas to kasi next week pa yung July. Sa linggo na bukas, June 30. July, first week lalabas daw to. I-review natin yan and bubukod natin yung review about sa Mountain Peak Striker versus Mountain Peak Aero 2024. Ayan, i-compare natin yan. And Mountain Peak Rexton, pag-uusapan din natin yan kung may lalabas pa silang bagong version nito. Ito kasi kasi request din to. Ayan, isa sa mga sulit din to noong pandemic eh. Pero mahal pa to noon. Etong Rexton na to, yung tatlong version niya. Ayan, pag-uusapan din natin yan. So abangan nyo yan sa channel natin. So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please sarapakarai. Okay, thank you.